Kinonfirma naman ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Grace Poe na pinanatili po ng bicameral members ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Tugon nito ni Senator Poe matapos na aprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon kay Senator Poe, kung ano daw ang naipasa ng Senado at Kamara ay napanatili lamang din ito sa ilalim po yan ng BICAM na aabot sa 733 million pesos. Ito po ay sa kabila ng mga kahilingan pa ng ilang senador na dagdagan ng 150 million pesos ang alokasyon ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Iginit pa ng senadora na hindi rin naman humiling ng karagdagang pondo ang tanggapan ng Vice Presidente hanggang sa sumalang na ito sa BICAM. Anya, mayroong 600 million pesos na social services allotment ang OVP na pwede daw ipantulong sa mga lalapit sa tanggapan ng ikalawang Pangulo. Kaugnay nga, narito ang karagdagang pahayag ni Senator Grace Poe. Ganun pa rin kung ano yung napasa natin sa Senado at hindi din pareho sa House na retaining project OVP. Kung saan man yung tumaas, saan man yung bumaba, isa lang naman yung pinanggagalingan. Hindi naman, kunyari, kung ano man yung from the NEP, napawasan yung isang sektor, OVP man yan o kung ano man ibang sektor, naka-add yan sa isang yun yung pool na pwedeng pagkumanan ng mga iba namang programa na nabanggit kung tinaasan natin, katulad yan, pagdating na rin sa defense o kung ano man yung kailangan natin, sa justice, yung ibang state universities and colleges. Alam na alam po natin kung kanino po yung tingog party list, di ba? Kunwari, hindi natin alam na yan ay mga Romualdez. Kunwari, hindi natin alam na si Yeda ay asawa ni Romualdez. Parang wala tayong kamuwang-muwang kunwari. Bakit po na-involve ang tingog? Sila daw ang magko-coordinate sa mga local government o kung ano pa man. Ha? Napaka-powerful naman, sabi ni Bato. Pakinggan natin to sinabi ni Bato, saglit lang to. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan. May Department of Health na nakalatag yan sa buong Pilipinas. Bakit party list nakipag-MOA itong DBP at saka itong PhilHealth? Bakit po? Ano pa? Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Tama si Bato. Nakalatag po. DILG po lahat yan. Lahat po ng local government under po yan ng DILG. Bakit po hindi DILG yung maging kapartner nila? Bakit po tingog party list? Alam nyo na yung naiisip ko, yun din yung naiisip nyo. Diba? Tuloy natin yung sinasabi ni Bato. Naririnig nyo ba yung sinasabi ni Bato? Naririnig nyo po? Mas may kapasidad ba ang tingog party list kaysa DOH at DILG? Mas may kapasidad ba yung tingog kaysa sa DOH at DILG? Yan yun eh. Hindi na natin tutuloy kasi hindi naman naririnig ng iba. Bakit hindi na lang DILG? Bakit kailangan tingog party list pa? Alam nyo na kung bakit. Bakit parang lahat? No, ito po ang pinagtataka natin. Bakit lahat ng gusto ni Martin, what Martin wants, Martin gets? Wala ba talagang kapangyarihan ng Senado? Sa BICAM po, tignan nyo po. Kung ano po yung tinanggal ng Senado, ibinalik ni Martin. Yung tinanggalan ng pondo yung Office of the Vice President, ni piso, hindi po natasan. Ang dami pong senador na nagsabi, gusto naming taasan ng ang budget ng OVP.
Dapat mataas ang budget ng OBP. Dapat hindi pinupolitika ang budget ng OBP. Dapat. Lahat sila naniniwala na dapat hindi bawasan. Ibaba yung budget, tataasan. Pero ano nangyari? Sino nasunod? Nung nag-BICAM. Ang nasunod, si Martin pa rin. Hindi pa ba tayo naniniwala sa sinabi ni Vice President Sara Duterte? Ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at si Saldico. Hindi po akin yan. Kay Vice President po yan. At napapatunayan natin ngayon. Tinanggal nyo sa Senado ang AKAP. Ang yayabang pa. Tinanggal namin ang AKAP dahil ito ay palakpakan. Yes! Ang gagaling naman senador! Ang gagaling ng mga senador. Tinanggal nyo yung AKAP. Pagdating ng BICAM, naroon si Martin. Ngayon, sino pa nagpapaliwanag? Si Grace po. Kayo nagtanggal niyan eh. Yung pagbabalik ng AKAP, pinaliliwanag ni Grace po. Eh kasi may share. May share na ang Senado. Hinatian. Binigyan ng boto. Laway na laway ang mga senador. Nakakahiya pong sabihin. Naglalaway po yung mga senador sa binigay sa kanilang boto. Binigyan sila ng 5 billion sa AKAP, 21 billion sa mga congressman. 5 billion, binigyan sila, binalatuhan sila. Tuwan-tuwa na sila. Yes, balik na natin yan. Meron na kaming share. Meron kayong share? Kayo nagtanggal? Ha? Inanuhan lang kayo ng boto? Laway na laway kayo. Binalik nila yung AKAP. Binatuhan sila ng boto eh. Parang mga naglalaway na aso eh. Opo, magalit po kayo. Yun talaga. Ganon ang ginagawa sa inyo ni Martin. Siguro, hindi nyo lang alam. Tignan mo. Nagkandarapa pa sila na umuo na ibalik yung AKAP. What Martin wants, Martin gets. Grabe kayo. Kontrolado kayo. Alam nyo kung bakit kayo kontrolado? Sinabihan lang kayo na kasama kayo sa magati ng AKAP. Okay na kayo. Eh, bakit nyo ba tinanggal yan in the first place? Ano ang katwiran ninyo? Bakit nyo tinanggal yan? Mananatili po kayong sunod-sunuran sa ugali ninyo na yan. Ito po ang magagaling, no? Mga walang dungis na mga taga-UP. UP! Yung mga taga-UP na kasama na nagdiriwang dahil may anomalya raw kuno. May anomalya di umano sa 125 million. Yung mga profesor ng UP na kasama dito sa mga impeachment, tanong ko sa inyo, anong gagawin nyo ngayon? Hindi ba napaka-epokrito nyo kung wala kayong gagawin, yung mga profesor ng UP? Na kung makapuna sa Office of the Vice President ay wagas? Tatanungin ko kayo ngayon, anong gagawin nyo rito? Basahin muna natin. The Commission on Audit has flagged the University of the Philippines, UP, system for accounting errors, omission, and deficiencies amounting to 15.49 billion.
issue sa inyo 125 million confidential fund. Pero yung 15.49 billion, dehin bokiki kayo. UP professors, sa bakuran ninyo, may anomalya. Ayan, no, sabi ng COA, accounting errors, omission, and deficiency. 15.49 billion. Yung OBP pa may ganyan? Wala po. Ayon sa COA, unmodified opinion, pinakamataas. Sa inyo, mayroon 15.49 billion. Anong gagawin nyo mga taga-UP? Yung mga nagrarally kung saan-saan. Hindi nyo rally yung mga pinuno ninyo? Ang tawag dyan, mga ipokrito. Ayan, no? AKAP budget, Senado at Kamara nagkasundo. Grabe yung ngiti ni Grace po, hindi maitago eh. Dapat man lang pigil-pigilan mo naman muna yung ngiti mo. Senate Finance Committee Chairman Senator Grace po, kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkakaroon ng access sa AKAP. Magkakaroon lang kayo. May mga katwiran po kayo, di ba? Ang sabi nyo, ang AKAP ay ginagawa na yan ng ibang ahensya. Ang AKAP ay duplicity. Ang AKAP ay pwede nang ilagay yan sa iba, mas kailangan ng ibang ahensya. Ginanunan lang kayo ni Martin, no? Kasama kayo sa nito, magdi-distribute. Pucha, halatang halata. Tinakaw lang kayo. Approve sa BICAM. Basa po tayo ng mga sinabi ni BP Sara. I am not answering the questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, this is a political attack. Halatang halata, political attack. If you are in aid of legislation, ito po yung sinasabi ni BP Sara, mas magandang pakinggan pag siya. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office, terrorize and torment the employees of that office. What you do is do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president, who has billions and billions and billions and billions and billions of confidential fund? Galing, no? Di ba? Kung gagawa kayo ng batas, bakit nyo sinisingle out na imbestigahan yung confidential fund? Kung gagawa kayo ng batas na may kinalaman sa confidential fund, you should do a random sampling of the offices na mayroong confidential fund. Bakit sininggle out nyo yung Office of the Vice President? Gandang katanungan. Sagot. Bakit parang kanina pa ako nagsasalta? 34 minutes pa lang din. Ano nangyari? Okay. Wala na tayong topic. Pwede na tayong, baka may nakakalitaan lang tayo. Isang pasada lang po bago natin i-open sa question and answer. Papasadahan ko lang na isang mabilis. Baka lang may makalimutan tayo. Grabe pala tong PDD na to, no? Ang dami sa mga party. Number 113, dyan ako bilib sa'yo, boss. Basta kumana si Inday, high energy ka rin. Pati viewers natin, 2K plus. Pero wala pa rin 1K ang likes, beke naman. Nagpapatawa po tong mga PCG. No? Philippine Coast Guard become the most powerful Coast Guard in Southeast Asia. Grabe talaga. Ano yan? Pangarap lang yan? Ito po ang sabi ni Tony Lechon. Naniniwala si public health advocate
Dr. Tony Lechon, na panakip butas lang ang pagdinig ng kamera kaugnay sa mga Duterte para hindi mapansin ng publiko ang mga umano'y anomalya sa paglilipat ng 90 billion pondo ng PhilHealth. Grabe. Yan ang matinding akusasyon, no? Ginawa nyo lang panakip butas yung investigasyon sa mga Duterte para hindi kayo mapuna sa 90 billion na nilipat ninyo. Oh, ito po ang katanungang isa pa. Ano na nangyari sa confidential fund? Ito malupit. Ayuda na pala pinalit sa kauna-unahang subway at railway sa buong bansa. Diyos ko. Ginawang ayuda na lang yung budget para sa railways at saka sa subway. Ito po ay sa programa ni kabatas natin. Alright. Oh, ito na po. Dumadami na po yung may panawagan. Karapatan ng taong bayan malaman kung saan mo to ginamit at nasa ng resibo. Saan ginamit ni Marcos ang 4.5 billion confidential intelligence fund? Nananawagan na po. Alam nyo, kasalanan nyo yan eh. Nananahimik ang Pangulo, ang mga naunang Vice President at mga naunang Pangulo sa mga confidential fund. No? May balik po yan. Ngayon po, hindi nyo maaawat ang tao. Bakit si BP Sara lang ang inimbestigahan yung confidential fund? Saan napunta yung confidential fund ni Marcos? 4.5 billion. Taon-taon yan ha. 2023 lang po yan. Nang nakaraan taon, ganyan din po. Meron din po. Kalkalin na rin natin lahat. Para lahat ng mga sekreto ng bayan. Hindi po obra, galit-galitan kayo. Kayong mga congressman, hindi po obra na parang, Mary Grace Piatos, wala pala yan. Puta mga Mary Grace Piatos na yan. Wala pala yan. Hindi po obra yan. Mga drama nyo. Dahil binuksan nyo na yan, ngayon nananawagan na rin ng mga tao. Ano yan? Vice President lang ang imbestigahan nyo? Imbestigahan nyo rin pati si Bongbong Marcos. O dagdagan nyo pa, nasan yung pinagbilhan ng ginto? Pag ang congressman natin hindi nag-imbestiga dyan sa ginto, Maharlika Fund, transfer ng budget ng PhilHealth, ito po ay malalaking pera. Bilyon na pera to. Daang bilyong pera to. Yung daang milyon, ang tagal nyong binubusisi, ang dami nyong mga pinakulong, inatake na yung mga tao. Simple lang po panawagan yan. Kahit po tangang tao. Kahit ang itsura ng tao nakaganto. Oo nga naman, bakit hindi inimbestigahan yung poke lang. Flood control pa. Tinodo nyo na. Tapos dadagdagan nyo na naman, tingog party list, kapartner ng DBP tsaka ng PhilHealth. Tindi, no? Kapartner ng dalawang may pera. Ang magko-coordinate ng pera nyo, tingog party list. Ang lupit nyo, boy. Garapala na yan, tingog. Sino ba ang mga tingog na yan? Putya, baka hindi mga kilalang ano yan, ha? Ha? Ngayon ko lang narinig yan, ha? Baka mga hindi kilalang mga pamilya ang nagpapatakbo niyan. Kay Diwata ba yan? Si Diwata ba nagpapatakbo niyan? Sino ba yung tao na yan? Baka mga sikat na artista yan. Hindi ba artista yan? Romualdez. Si Yeda. Asawa ni Martin. Hindi. Ang lupit ng pamilyang ito. Isang party list, kapartner DBP, kapartner PhilHealth, kapartner. Antindi nyo. Kapartner nila lahat. Ano yung kapartner nila? DBP, daming pera. PhilHealth, ang daming pera. Tingog party list, Romualdez. Tsaka yung Asidre. Nakita nyo ba yung mukha ng Asidre? Umutang din sa World Bank millions of dollars. South Korea, umutang tayo ngayon. Ang dami po nating inuutang. Walang pandemya. Ang dami nating inuutang. Walang programa. Walang proyekto.
Asa ng 1 million pa bahay? Meron pa ba nun? Di ba pangarap lang yun? Asa ng 20 pesos na? Pangarap lang yan. Asa na yung mga hinukay nyo? Nalagyan nyo na ba ng poste yung mga hinukay nyo? Asa na? Ano na nangyari? Sa pinangangatwiranan ninyo, kinakailangan natin na umikot kasi tayo po ay naghanap ng mga investors, no? Kada lilipad si Pangulong Marcos, purin-purin nyo. Nakuha na naman tayong pangako mula sa bansa. Asa na po yan? Totoo po yun. Nag-invest po. Ngayon po, ngayon ang panahon na yung mga malalaking kumpanya sa US nag-invest po sa Southeast Asia. Apple, Microsoft, Tesla. Grabe, pinakamalalaking kumpanya sa mundo na nakabase sa US. Nag-invest po talaga. Golden age of investment in Southeast Asia. Nakinabang po ang mga Southeast Asian nations. Yung nakapaligid po sa Pilipinas.